Tuwing papalapit ang bagong taon, marami sa atin ang gumagawa ng tinatawag na New Year's Resolutions. Mga simpleng pangako sa sarili, mas aalagaan ang katawan, mas magiging responsable sa pera, mas magiging maayos ang buhay. Ginagawa natin ito dahil ang bagong taon ay parang isang reset button. Isang simbolo ng panibagong simula. Pero may isang tanong na madalas nating naiisip. Bakit karamihan ng resolutions nawawala na bago pa matapos ang Enero? Madalas, hindi dahil kulang tayo sa disiplina, kundi dahil sobra ang inaasahan natin sa sarili. Gumagawa tayo ng napakalaking pagbabago ng sabay-sabay. Nakakapagod yon. Minsan din, hindi malinaw ang dahilan. Hindi ito kabiguan ng pagkatao. Natural itong bahagi ng pagbabago. Marahil ang kulang ay hindi mas matinding resolusyon, kundi mas holistic. Ang tao ay hindi lang katawan. Hindi lang isip. At hindi lang espiritu. Ang mas sustainable na resolusyon ay balanced. Hindi kailangang komplikado. Minsan sapat na ang tanong. Ano ang kailangan kong alagaan ngayon? Ang pagbabago ay hindi lang para sa sarili. May epekto ito sa mga tao sa paligid natin. Mas may pasensya sa pamilya. Mas malinaw makipag-usap sa kaibigan. Mas kalmado sa trabaho. Ang personal improvement ay hindi makasarili. Ito ay paghahanda para mas maging available sa mga mahal mo sa buhay. Hindi lang tanong na, ano ang gagawin ko? Kundi, paano ako magiging mas mabuting tao para sa iba? Ang New Year's resolutions ay hindi kontrata. Ito ay paalala. Hindi kailangang perpekto. Hindi kailangang agad-agad. Ang tunay na diwa ng bagong taon ay ang patuloy na pagbuti. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Naway pagpalain ka ng Panginoon.